Singit muna tayo ng integrated dahil wala na yung chewing ko rito. Naiwan na sa probinsya. Mapilitan ako nitong gumawa ng integrated ngayon. Okay lang din naman kasi dati gumagawa rin naman talaga ako ng mga content na pang integrated eh. Buhat lang nung dumating yung chewing ko rito, or di kaya dito si Paring Ray, hindi ako nakagawa ng content na integrated. Ngayon, dahil wala kang tagagawa, mapilitan tayo nito. And then para kahit pa paano may content tayo. Sakura na AB735 galing, alam ko taga-ugong ito eh. Dalawa ito pinadala dito sa akin may angkas. Yan yung dalawang karton niya, no. Yung isa na yun nabuksan na, ito yung laman 735. Tapos yan, hindi ko pa alam kung ano laman yan. Ang issue nito, tinisting ko kanina ito, muusok. And then visual check, ayan oh. Yan oh, i-zoom in natin. Oh. Yung 4558 na IC biyak. Yan yung umusok kanina pala nung unang testing ko. Ngayon naka-plug in na yun doon. Magamit muna tayo ng bulb. Tingnan nyo. Although, ayan umusok oh. Oh. Di ba? Umusok ko baho. Value niyan ay 4558. Dito yung galing supply na yan oh. Dito ito. Yung 1717. Pag binunot ko yan, mawawala yung usok niya, no. 'Di ba? Wala na, oh. Okay. Bali, ito yung mission natin for today's video. Dito naman sa may amplifier stage niya, mukhang okay naman. Visual check. Parang okay pa naman. Fuse buo naman. Dito lang siguro. Okay, tapos sa may control niya mukhang hindi pa nakatikim ng palit ito. Ngayon, focus na siguro muna tayo dito sa may harap. Oo, focus muna tayo rito. Ang problema lang dito sa ganitong klaseng design, mas okay pa yung mga paibuto, madali siya gawin. Kasi pag baklas mo, ilang control lang papalitan mo. Ito, ang dami. Ang dami mong control lang papalitan. Although, hindi ko alam kung nagagamit pa lahat ng control nito, yung mga sa mic niya. Okay, tanggalin lang muna natin yung shorted. Tanggalin muna natin yan. Palitan natin or tanggalin natin tong grabe, init. Yung 4558 na yan. Baklasin ko muna yung front panel niya. Natanggal ko na yung pinaka front panel. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dami oh. Ang dami niyang laman. And then ito yung board oh. Ito yung board na yung may sunog. Yan, ito siya oh. Ano ba yan? Ito. Ito siya, yan. Kia 4558. Okay, tanggalin natin yan. Tanggalin natin to. Sana ba to? Ito to. Itong side na to. Tanggalin natin to and then try natin i-switch on. Try natin kung may usok pa na iba and then magsukat tayo ng voltahe. Kapag maging normal yung voltahe, ibig sabihin ito lang yung nasira. Sana nga ito lang nasira. And then ito, visual check natin yung lalim. Baka meron din. Parang wala naman. Ito lang muna. Tanggalin muna natin to. Tanggalin ko muna yan. Saan banda yan? Ito. Ito siya. O, dito siya. Dito siya. Ito. Okay, tanggalin ko muna ito. And then, sukatan natin. Tanggal ko na yung IC. Ito siya, oh. Yan, ito. Nabiyak talaga, oh. Nasak, oh. Yan, Kia 4558. Ito yung pamalit natin kung sakali. Yan, 4558 din ito. NRC lang 4558. Okay. Ngayon, dito yung galing. Sukatan natin ng voltahe kung maging normal siya. Okay, naibalik ko na yung supply niya. Ganito na lang siya muna. Oh. Wala naka-on dito. On natin yan. Okay. May musok ba? Nag-relay. Narinig ko yung relay niya eh. Dito. Maring dito sa kabila. Okay, yan siya. 14. 14. Nasa 15 nga siya. 15 positive. Tapos yung kapares niyan dito negative. Kailangan magre-reverse to. Ayan. Meron naman eh. Okay. Baka yun lang siguro yung nadali. Ngayon, palitan natin ng IC yan. Palitan natin to 4558 na to. Palit natin. Tapos tingnan natin kung usok pa siya. Yung 4558, yung supply niyan ay mula 8 volts hanggang 15 volts yan. Kaya.
Hindi natin alam kung anong pinaka sanhin nito, bakit umusok yung 4558. Although nasisira naman talaga yan. Ayun, palitan natin. Napalitan ko na. Ayun, bagong bago yung IC. Kumikinang pa yung mga paa niya. Try ko nga kung kaya i-zoom in niya na makikita. Wala, hindi kaya i-kwan makita yung numero. Basta 4558 din yan. Same lang din naman sa isa. Okay, yan o. Malinis na malinis yun. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyari. Kung uusok ba siya or uusok ba siya. Oh, yan, bahala ka dyan. Okay, hindi siya umusok. Kapain natin kung mainit. Oh, hindi naman, oh. Okay naman. Ang supply niyan is 15 volts eh. Sagad yung 15 volts niya. Hanapin natin, visual check tayo kung meron pa mga kalawang na parts, although parang wala naman. Ngayon, i-try natin patugtugin to. Lagyan natin ng speaker. Malamang mukhang luma na yung control. Pero try muna natin, baka mamaya luma lang siya pero working pa siya. Sa relay naman, nag-trigger naman eh. Ulitin nga natin. Okay, nag-trigger naman yung relay. Ngayon, try muna natin lagyan ng kwanto. Lagyan natin input and then speaker kung may audio siya or wala. Maulan na. Makikita nyo. Lakas. Bahala na. Ito may audio source na ito. Yan, nakakabit na audio source na, and then may nakakabit na speaker. Ayan, may nakakabit yan. Oh, ayan. Yan, may audio na, oh. May audio na. Dalawang sub kasi nakakabit. Ang problema, hindi gumagana yung balance, oh. Tapos yung treble nya, wala rin. Yung bass, wala rin. Dito, gumagana naman to dito. Maganda nito, palitan na lang natin. Palitan muna natin yung control nya. Palitan natin yung mga control nya para magiging goods na talaga siya. Yung isang channel, hindi. Yung balance siya para hindi gumagana. Okay, may audio na siya. Ang problema na lang, okay na eh, wala na eh. Problema na lang yung mga control na. Palitan na lang natin control nya. Yun lang na dali, yung 4558. Maingay, hindi tayo makapag salita ng maayos. Pinalitan ko na yung mga control. Bago na lahat to. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 11. Dito lang muna tayo sa may taas. Obserbahan ko pa itong silalim, 4 na piraso. Ano yan? Mic 1, mic 2, mic 3, and then repeat nya kung okay siya. Tapos ito pala, pinalitan ko kasi nag-testing na ako. Yung kabilang side, nawawala-wala yung tunog. And then kahit yung isang channel nya, nawawala-wala pag nagalaw-galaw mo ito. Papapansin nyo, may nilagyan nila ng pandikit, oh, glow stick. Ngayon, pinalitan ko siya. Ganap ako ng ibang selector switch. Oh, pwede mas okay pa ito. Mas matibay pa itong kasing switch eh. Okay, ngayon obserbahan natin ulit ah. Oh, ayan, naka-on na siya. Ay, gumagana na siya, oh. Kulay blue na ilaw. Okay, play natin itong music natin. Diyan pa rin yung input natin. Nakakabit pa rin yan. Ngayon, itong side nya is sa E nya. Sa E nya ay pingas yung ano, pingas. Yan, kaya dito tayo naglagay sa may although buo pala. Try nga natin dito. Buo pala, oh. Ito, lagay natin siya dyan. Okay. Ayun, nakaangat yan. Try natin ah. O yan, gumagana. Working pala. Although hindi nyo lang gano'ng marinig kasi sub ang nakakabit. Ayan o, mandar yung fan. Magana yung fan, ibig sabihin working yung audio. Balance meron.
Channel sa isang side meron high, meron low, meron. Okay, working. Dito music assistant meron. Okay, working siya. Yung mic na lang ititesting ko rito. Okay na. Ito, pinahirapan talaga ako nito. Kanina, kapag ginanyan mo siya, umaandar, tapos maya mawawala. Okay, working siya. Itong knob na lang ibabalik ko. Ngayon, titesting ko yung mic niya, kung working yung mic. Testing natin yung mic niya. Ito yung mic niya, oh. Yan, mic na mayawagang mic natin. Tapos, control natin. Kasi naka-off ito eh. Baka hindi nila ginagamit tong mic niya. Yan, lagyan natin. Mic 1, mic 2, mic 3. Tapos, ito is repeat sa dulo. Ngayon, sa pinakataas ay ito, mic volume. Okay. So, check. Hey, check. Okay, working. Tapos, ito, mic 2. Sound. Check. Ganda pa ng tunog. Okay pa. Mic 3. Sound. Check. Hey. Testing. Check. Hey. Okay. Goods na goods yung tunog ng mic. Pati yung kwan niya, pati yung pinaka music natin is okay. Okay na ito. Pwede nang ibalik ito sa may front panel niya. Lakas, oh. Ang lakas. Ang lakas. Okay na. Pwede nyo mahaba yung video natin. Yun lang, pinalitan natin yung mga control. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11. Tapos yung IC na 4558, pinalitan natin yan. Naging working. Amplifier niya is good pa naman eh. And then sa input, wala naman na tayo sa kung gagalawin. Kasi input 1, input 2 lang naman yung kailangan dyan eh. Okay. Tapos ito, cleaning na lang ito. Pinaibalik ko na yung front panel. Ito, gumagana na siya. Ako kasi kapag nagpapalit kami ng 735, hindi na namin binabalik yung socket na yun sa loob. Pinapalusot na lang namin yung shafting. Okay naman eh, kasi may biak din naman, masusundot mo rin naman to. Kasi kapag abulin mo yung knob na plastic na yan, puputulin mo yung shafting ng control, minsan nasisira. Minsan nasisira siya. Yung kabilang, lalo pag naka-stereo, minsan kabilang channel good. Yung kabilang channel is maalog. Kaya hindi na namin pinuputulan. Okay naman, oh. Kahit hindi mo naman siya putulan eh. Diba? Hindi naman siya nakalabas. Totally, saktong-sakto lang. Ngayon, okay, nakaload pa rin yung speaker natin dyan. Kulang na lang dito is sprayan ko na lang ng compressor. Ayan, naka-play yung audio source natin. Ngayon, ito na siya. Lakas. Okay. Copyright tayo. Okay na, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya ako sa inyo kung paano gumawa ng ganitong ampli 735 na Sakura, tulad niyan yung umuusok. Buti sa ganito na may makita ka, may visual check ka kagad na yun nga, yung umuusok, mas okay kasi nakita mo kagad yung pupuntahan mo. Mahirap diyan yung hindi siya umusok na merong shorted or makulang na voltahe. Okay, yan lang. Pinalitan natin yung IC na 4558, tapos napalit tayo ng mga control. Okay, sa may amplifier naman, wala naman siyang problema. Maraming salamat. And then, promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio, Gregorio State, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre, paki-share ng video natin sa may Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.